ni Pangulong Duterte, naging congressman at naging mayor, pero hindi po ito na-involve sa anumang flood control projects. Walang iba kundi si former Secretary, Congressman Jing Paras. Magandang hapon po sa lahat nating mga kababayan na nakikinig dito sa ating munting puntahan, dito sa very monumental at memorable EDSA. Ako po'y naniyahan, pero yung puso ko at diwa ay kasama ninyo. Dahil po, dumating tayo sa isang panahon na kahindig-hindig na at talagang masakit na sa puso ng bawat isang Pilipino. Magmula noong 2022 hanggang ngayon, ang ating mga kababayan ay wala talagang napapala sa gobyerno ni Pangulong Marcos, mga kababayan. Umabot na tayo sa isang chapter ng paghihirap na talagang sobra-sobra na itong korupsyon na nangyayari po sa ating bayan. Sinasabi ni Marcos, ayak kayo. Sinasabi niya sa mga kasama niya, mga kasabwat niya. Pero hindi ba dapat, mga kababayan, sasabihin natin kay Marcos na bakit sila lang ang mahiya? Di ba ikaw ang numero 1 na mahiya? Tama! Dahil Marcos, kung hindi ka bobo at hindi ka stupido, walang pera na malustay. Kasi kung matalino ka, hindi mo papayagan na mailabas ang pera sa General Appropriations Act. Kung pinag-aralan mo, magmula noong 2022 to 2025, bawat taon dumadaan sa iyo ang General Appropriations Bill. Pero pinalusot mo. Sabi ni Toby Chanco, mayroong isang distrito, 2.5 billion lang. Pero umabot ng 20 billion. Paano napalusot? Ilan pang distrito ang napalusot? Dahil sa kawalang alam mo, mga kababayan, itong si Marcos Jr. Kaya ang mastermind nito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Totoo naman na kinabang ang mga kontraktor. Pero yun lang ang tutukuhan nila, pero yung mga nasa likod, korupsyon ito ay makakaligtas. Tulad noong panahon ni Janet Lim Napoles, ang daming mga kongresista, congressmen, senador na involved. Pero sa katapusan, si Napoles lang ang nagdusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, gagawa siya ng independent commission, independent body. Budol yan! Sa katapusan, anong sinasabi niya? Recommendatory lang. Mayroon bang independent body na recommendatory lang? Siya pa rin nakatuhusga kung sinong sasampahan at kung sinong hindi. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, magsama-sama tayo. Sa legal na paraan na mapaabot natin sa bawat isang mamamayan ang pangyayari ngayon dito sa gobyerno na wala nang humpay, wala nang mabibigay na suporta sa mga mahihirap. Ang mga mayayaman, mga cronies yun ang nagpapasaya sa kanilang isa't isa. So, yun lang po, mga kababayan. Hinihikaya ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga pulismen. Kailangan
kayo magmulan ng inyong mga mata? Kayo ba ay kasama din sa korupsyon? Kayo ba ay sinusuhulan para hindi kayo mapuhugan ng mga mata ninyo? Panahon na ngayon na ang Pilipino ay magkaisa para atin na ipagsama-sama sa isa't isa na ating ipahulgar sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung gaano sama ang ating panggobyerno ngayon, mga kababayan. So hindi ko ba hamaan pa ang ating salita? Ito na lang, walang ibang mastermind sa lahat na ito. Kundi ang presidente na pangat sa Pilipinas na walang ginagawa kundi magliwaliw lang, gagastusin ang katakot-takot na bilyon-bilyon. Ngayon, magta-travel na naman uli siya sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Lulustayin na naman ang pera. At mga kababayan, bakit tayo mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila kasing galing din ang dugo nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalampas ang masamang gobyerno? Mga tao, na mga politiko nag-i-impact ng karami-raming pera, mga kababayan. At karangyaan lang lahat ang ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagbabaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nagkalabas kayo, hindi kayo makakauwi. Pero saan ang pera para sa flood control? Nasa bulsa ng mga politiko. Itong mga contractors, kasangkalan lang nila para kumita sila, mga kababayan. So, anong isisigaw po natin? Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Mabuhay ang Pilipino at wag sana patuloy ang mga duwag na nandyan lang sa tuloy-tuloy ang chat, pero wala naman, hindi sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayo ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Ayun! Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat, former Secretary Jean